What's up mga langga? Good morning. Good morning po sa ating lahat, no? So, kamusta po kayo dyan? Happy Monday po sa inyo. Pasensya na po kayo at medyo ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. And ako po naman ay katapos ko lang po magluto ng aking pagkain. Ang akin pong kamote. So, tatapos na rin pong magtrabaho ng ating daily routine, yung ating mga everyday household chores every morning. So every morning po talaga ay busy tayo mga langga, no? Pero ngayon po ay medyo malungkot po ako mga langga kasi matagal po kasi tayong hindi nagkikita kasi po matagal po tayong hindi nakapag-vlog ulit. So, punta tayo sa labas mga langga. Uy, kasi suwaw eh. Sulaw kaayo. So, ngayon naman po, ang sitwasyon sa bukid ay sa awa ng Diyos ay okay naman. Hindi na po siya masyadong maulan. Pero this past few days mga langga ay inulan po talaga ng medyo very very light. Kaya po, kahapon po ay parang whole day po yata ang pag-ulan. And marami po tayong mga nasayang na mga papaya, mga langga, no? Kasi yung papaya namin dito sa labas, na po siya, nabali. Ano nyo po. Ayan, nabali po siya mga langga. Ayan. Ito yung papaya na marami pong bunga mga langga. Pati po doon sa sa kabila. Nabali din po siya mga langga. Yan. Ayan o. Natumba siya mga langga. Natumba siya tapos yung mga bunga niya ay na talaga sa lupa. Balik tayo sa loob. Na talaga sa lupa mga langga yung bunga. So, kung sinasabi nyo naman na sana ginawan mo ng paraan. Sana para hindi masayang, no? So, ginawan ko naman po ng paraan mga langga. Yung mga malalaki po, kasi marami po kasing bunga yung aming papaya mga langga. Yung mga malalaki po ay yung talagang sayang talaga ba? Sayang naman lahat. Pero, yung mga malalaki talaga, yung ginawa kong atsarang papaya mga langga. So, hindi ko na na-vlog, no? Kasi, noong mga panahon na yun ay, brown out kami mga langga at wala pa kaming kuryente. Kaya, hindi ko na vlog. Nakagawa po tayo ng 2 Tupperware. So, hanggang ngayon naman po ay nakakatulong po siya kasi appetizer yun. Yun yung pang sidings natin kung yung ulam natin ay tuyo or prito or kahit na anong ulam. Pampadagdagana po yun mga langga. Appetizer yun. Kaya, ayun, namigay din ako sa mga pinsan ni Insik at mga namin dito mga silingan ba. So yung iba naman ay nilagay ko na sa ref kasi bumalik na po yung kuryente dito sa awa ng Diyos. Yung internet lang po talaga yung yung wala pa. So kaya nagpapasalamat po tayo na kahit paano ay nabawasan yung ating iisipin. So yung kuryente natin ay nakabalik na kasi mga langga, kapag nagcha-charge po kasi kami, mahal yung bayad mga langga nung hindi pa bumalik yung kuryente. So kapag nag-charge ka ng cellphone, mababayad ka ng 30 pesos, mahal. Kasi nga generator yung gamit sa pagcha-charge. Tapos iba pa yung yung iba kasi yung pagka-charge ng mga langga ng cellphone kapag generator. Kasi kahit 100% pa yan, madali lang siyang malobat. Hindi gaya nung kuryente talaga na kasi naobserbahan ko yan mga langga nung nag-charge kami ng sa generator. 100% yun. Pero nung ginamit ko na, nung nag-online ako sandali, ang bilis na bawasan yung percentage ng ng battery niya. Unlike dito sa kuryente talaga na nag-charge ka tapos nag-online ako. Kahit ilang oras ako nag-online, parang 4% yata yung
nabawas mga langga. Kaya yun. So, ayun, mga langga, kaya nag-vlog ako kasi nga, bumalik na yung kuryente sa wakas at hindi natin kailangan pang magbayad ng pang-charge, kaya bumalik na din yung ating mga langga. So, yung problema lang talaga natin yung internet connection. So, meron na bang bumalik na yung internet connection sa iba, kaso lang mga langga, hindi pa talaga siya pwedeng hindi pa siya pwedeng mag-upload talaga kasi napakahina ng internet connection. Ang sabi nung may-ari, kasi hindi na kami pumupunta doon sa malayo talaga, dito na lang sa medyo malapit, pero yung internet connection nila ay hindi pa talaga 100% na okay, ang sabi nung may-ari. Kaya yun, pinagtsatsagaan na lang namin. Ang importante, makasend kami ng message, matingnan namin makita namin yung sitwasyon, kung kumusta na yung Pilipinas. Makakita pa rin tayo ng balita sa social media. So, yun yung importante sa ngayon. Pero itong video na to, kung ma-upload ko man ito, susubukan ko talagang ma-upload to. Maghanap ako ng medyo malakas na signal talaga na maka-upload tayo sa itong video na to, para naman, kasi mga langga, nalungkot talaga ako kasi supposed to be, sinisikap ko sana na maka-upload tayo ng marami, kasi alam nyo naman na paparating ng Pasko, para naman meron tayong mabunot ba pagdating ng Pasko, meron tayong pang Noche Buena. Kaso lang sa dami ng mga dumating, o sa dami ng mga mula lindol hanggang ngayon na may bagyo, dalawang bagyong magkasunod na malalakas. So marami tayong pinagdaanan, kaya hindi pa nakabangon hanggang ngayon yung ating ang Pilipinas. Dito din sa amin hindi pa talaga totally nakabangon kasi yung internet connection ay hindi pa bumalik. Kaya malaking tulong po sa atin yung internet connection talaga mga langga, kasi dito tayo naghahanap buhay ba ako. Yung si Isik, hindi pa din talaga nakabalik ng pamamasada kasi yung mga kaya lang napuntahan, kasi yung ibang kalsada kasi mga langga ay hindi pa naayos yung mga na-landslide ba. Kaya ayun, doon sa kaya lang talagang puntahan. And of course, nag-vlog din ako ngayon mga langga kasi gusto ko din kayong kamustahin, kung kumusta na kayo. How are you today? Kumusta na kayong lahat mga langga? And gusto ko din magbigay ng update sa inyo sa sitwasyon namin dito. Okay lang naman kami mga langga. So, nahihirapan ako kung magtatanong po kayo kung bakit wala pa kaming upload this last few days. So, yun nga yung dahilan, yung ating internet connection. At isa pa ay meron talaga akong pinagdadaanan ngayon mga langga. Hindi po ito OA, hindi po ito pag-iinarte or whatsoever. Talagang nahihirapan po ko ngayon mga langga dahil sa dinadamdam ko. So, way back 2018 mga langga, meron na talaga ako nito. So, nung nagpa-check up ako noon 2018, security guard pa ako noon, ay kanang yun nga, kasi nagsimula kasi itong mga langga sa pamamanhid ng aking braso, dito sa aking neck, tapos parang yata umaakyat papunta sa aking ulo ba, yung sakit pamamanhid. Basta nagsimula talaga siya sa kasi nung nagtrabaho pa ako, hindi pa ako nag-security guard mga langga, meron ako, napasma ako sa kuan, kung sa Bisaya pa pasmo sa kusog. So napasma yung yung itong katawan ko, kasi nung nagtrabaho pa kasi ako noon sa karinderya, and nagbingka kami noon mga langga. Yung bingka bitaw na mano-mano, yung gumagamit kami ng uling, tapos naulanan ako kaya napasma ako noon. Hindi ko akalain na nung kapapasok o nung kasimula ko pa lang bilang security guard way back 2017, 2018 mga ganon, dinaramdam ko na talaga tong aking braso, akong kuan, right arm, dire braso na ko niya papunta dito sa aking leeg, and parang umakyat yata dito sa aking kuan ulo. Sumasakit kasi yung ulo ko mga langga.
Kaya yun, nung nag-duty ako nun, yung araw na yun, hindi ko makakalimutan yun, nag-duty ako, tapos tumawag ako dun sa agency namin na sinasabi ko na pwedeng magpa-relieve muna ako, mag-relieve muna ako sa duty, magpadala sila ng papalit sa akin dun sa post ko, dun sa hotel pa ako nag-duty nun, kasi kailangan kong magpahinga at magpa-check up kasi sobrang sumakit yung dito ko, yung arm ko papunta dito sa leeg ko. Ang akala nga ng agency ko ay high blood ako. So ayun, sa awa ng Diyos naman, mga langga ay nagpadala sila ng pumalit sa akin. So na-relieve ako no ng parang 10 in the morning. Kasi nagsimula kasi siya nung kinagabihan pa, tapos nag-duty talaga ako noon, mga langga. So yun nga, mga langga, bumalik, nagpadala sila ng pumalit sa akin ng mga 10 a.m. yata yun, kaya nag-relieve ako agad. And pagkalabas ko, kasi yun nga, like what I've said, sumakit na yung braso ko papunta dito sa liig ko hanggang sa ulo ko. Akala nga nila na high blood ako, kaya nirelieve ako agad. Pinalitan ako agad dun sa duty. Tapos sabi na magpa-check up agad ako. Kaya yun, pumunta agad ako sa hospital, mga langga. Kasi kinagabihan pa nun, sumakit na kasi talaga yung ano ko, yung braso ko. Parang ngalay na ngalay ako, sobrang sakit. Para bang silent struggle bitaw. Para bang nag-antos bitaw ko sa hilom, kung sa Bisaya pa. So ayun nga, pinilit ko mag-duty kinaumagahan. Kaya yun yung nangyari talaga, hindi ko na makaya yung sakit. Kaya yun, nagpa-relieve nga ako, tapos pumunta ako sa hospital, tapos nagpa-check up ako, chinek yung dugo ko, chinek yung ihi ko, parang okay naman yata siguro, kasi hindi naman ako nagpalaboratory ng marami. Kaya yun, sinabi ng doktor na, I don't know kung familiar kayo sa sakit na to, ang pangalan ng sakit ay nilagay niya doon sa prescription, or yung sa papel ng kanyang medical prescription sa akin ay torticollis. So torticollis is, hindi ko familiar na na pwede nyo i-research yung torticollis, mga langga. So yun yung nangyari sa akin. Tapos daw yun, kanang severe daw yun, kanang neck pain niya, kanang spasm, ba yun, basta yun yung sabi niya, pangangalay daw. Tapos mula dito sa aking braso papunta dito sa aking neck, tapos parang maapektuhan yung parang sasakit yung ulo ko. Yun talaga yung nararamdaman ko, mga langga. Then yun, nirestaan ako ng gamot. Matagal-tagal din akong uminom ng gamot. Tapos ang problema pa noon ay yun nga, hindi pa ako pinabalik sa duty kasi nga hindi pa pwede, kasi sabi ng doktor ay kailangan kong tapusin yung medication ko. Pag mag-duty ako ng muhagad yung duty, baka lumala lang. So hindi ako nag-duty. Problema pa noon ay ang mahal ng gamot ko, parang 84 pesos yata per capsule. Oo, nakalimutan ko na talaga yung yung pangalan. 84 pesos yun, or something, parang almost 100. Tapos 3 times a day ko iniinom. Kaya yun, medyo hirap yun, kasi si Insik lang yung nagjo-duty noon. Tapos meron pa kaming rent ng bahay, meron pa kaming electricity bill, yung water bill, mga yun. Tapos alam nyo naman na nagsusupport din kami sa pamilya namin. Kaya yun, medyo hirap talaga. Kaya sinikap ko na gumaling ako agad. So sawa ng Diyos naman, na after one week ay okay na yung ko. May mararamdaman pa rin ako kahit paano, lalo na kapag malamig, mga langga. Kapag malamig talaga yung sumasakit yung braso ko, or kapag matagal akong nakahawak sa bagay na yun. Kaya itong right arm ko, right hand ko, hindi ko talaga siya talagang hindi ko siya kanang wapit ako'y salig, or hindi ko siya, wala talaga akong tiwala ba kapag humahawak, lalo na kapag may hinahawakan akong babasagin, mga langga. Hindi ko talaga siya pinagkakatiwalaan.
Kailangan talaga ng support kasi itong kamay ko sa right hand minsan nawawalan po siya ng ng lakas. Sabi ng doktor ganun daw talaga kapag may torticollis. So yun nga, after 1 week ng medication ko, pag-take ko ng medication, ay na okay na, nakabalik na ako sa duty. Ngayon naman mga langga, after, so napaka taas ng paliwanag ko or sa story ko, after how many years, bumabalik-balik naman siya minsan mga langga, pero hindi talaga yung grabing sakit talaga. Itong arm ko, sumasakit siya kapag malamig mga langga, malamig or kapag nangangalay siya, sumasakit siya. Pero kapag ginaganon-ganon ko naman siya mga langga, nawawala naman siya kapag ginaganon-ganon ko siya. Nawawala siya mga langga. So ngayon, ito yung ito yung kalbaryo na hinaharap ko ngayon mga langga. Lalo na siguro dahil malamig din dito sa bukid or I don't know. Kasi hindi naman ako masyadong nagbubuhat ng mga mabibigat. Yun lang talagang paglalaba ko, lalo na kapag maglaba ako ng marami or maglaba ko ng mga kumot or mga ganun. Ewan ko kung ano nakakapag-trigger nito mga langga. Kasi simula nung unang parang pang 5 araw na ngayon, sobrang sakit talaga. As in, sobrang sakit ng braso ko. Tapos umaakyat dito sa aking neck. Tapos, nagpa-BP. Nagpa-blood pressure test ako. Normal naman. So, hindi natin masasabi na, na high blood. So, nagpa-blood pressure ako. 120/80. Normal lang yun, mga langga. Excuse me, sabi nung BHW, normal naman yun. Tapos, yung pagkain ko naman, mga langga, ay talagang, na binabalanse ko. Hindi na ako masyadong, alam nyo naman na calorie deficit ako ngayon. So, tinitingnan ko talaga yung kinakain ko kung yun nga. So yan, naisip ko ito yung nararamdaman ko way back 2017, 2018. Ito yung torticollis. So sinesearch ko siya ulit. Ganun talaga, ganun yung nararamdaman ko. Masakit yung braso ko. Una talaga, siya, nangangalay, tapos para siyang namamanhid ba, yung aking braso. Yun muna yung nararamdaman ko hanggang sa sumakit na yung aking neck. Ito. Masamakit na yun. Huwag yung tingnan tong aking dalonggan, hay. Ito aking dalonggan ay ganun talaga mga langga. Iba yung tenga ko sa inyo. Kasi parang tenga ng baboy. Kaya nga hindi ako nag-i-earrings mga langga kasi kapag nag-earrings ako, umaangat lang siya. Hindi ko alam kung bakit ganito talaga siguro. Kasi daw sabi ng mama ko, nung siguro pinaglihi or kasi nung hindi pa ako mataba mga langga, ganito talaga yung tenga ko. Kaya nga hindi ako mahilig sa earrings. So yun nga, back to our topic. Masakit na yung neck ko. Hanggang sa likod ng aking tenga. Tapos sumasakit na din yung ulo ko mga langga. And worst pa, sumasakit din yung ngipin ko. So parang ganun yata talaga. Parang connection lahat ba? Connection lahat dito sa right part ng aking ng aking body. Sumasakit. Pero ito lang ng mga arm. Itong aking neck. Tapos itong aking ulo. Sumasakit siya mga langga. Kaya ayun. Talagang muna ako, nag hot compress, ginagawa ko na lahat. Tapos lumapit na rin ako sa aming albularyo. So wala pa rin, uminom na ako ng ibuprofen. So uminom ako ng ibuprofen, pain reliever ba. Mawala-wala man siya sa una lang. Pero ngayon talagang napakasakit na talaga niya. Talagang kagabi, mga langga, alam nyo lang yung sakit nararamdaman ko. Grabe talaga. Sakit ng ulo ko. Parang hindi ko alam kung saan nagsisimula yung sakit. Hindi ko alam kung saan yung masakit. Basta, ito yung masakit. Yung ulo ko, yung ngipin ko. Sumakit din yung ngipin ko. Tapos, itong aking neck talaga masakit hanggang dito sa aking dito. Dito, sumasakit siya dito. Dito, sumasakit ako dito, mga langga. Sensya na kayo dito sa aking divided chin or sa aking baby fats. So dito masakit. Wala naman ako nakapa na
masakit na talaga siya dito sa aking neck. Kaya naisip ko talaga, ito yung insect. Yun, pinapaalala ko kay insect yung sakit ko noon. Sabi niya, oo nga pala no. Nagkasakit ka pala nito noon. Ako nga yung laging bumibili ng gamot mo. Kaya yun, naisip namin na magpa-check up ako ngayon mga langga. Bahala na eh. So, mahirap sana talagang buhay ngayon kasi nga wajad na mahirap sana talaga mga langga, pero kailangan talaga ng katawan natin na magpa-check up talaga. So kailangan kong ipa-check up ulit, kailangan kong anuhin kung ano na naman yung pwedeng gamot mga langga, kasi hindi talaga madali yung pinagdaanan ko mga langga. Sobrang hirap, sobrang sakit, talagang umiiyak na ako kagabi kasi parang nakatulog ako madaling araw na mga langga, kasi hinilot-hilot ko yung dito ko. Mawala-wala kasi siya minsan mga langga. Kapag hinilot ko siya dito hinihilot ko siya, dito hinihilot ko siya, pero hindi ko dinidiinan yung parang massage lang ba, kasi sobrang sakit talaga mga langga. Then itong ngipin ko parang hindi ko alam kung bakit sila sumabay-sabay talaga lahat. Kaya yun yung dahilan mga langga kung bakit itong mga nakarang araw wala talaga akong ganang mag-vlog. Dinaladala ko lang tong sakit ko mga langga, kasi mahirap naman kung magsabay pa ako no, alalahanin pa ako ng insect. Kaya bahala na ngayon, nasabit ko talaga na ipa-check up muna lang ako kay grabe na talaga yung hirap na pinagdaanan ko in the middle of the night, in the middle of kanang pagkatulog ko ba. Tapos grabe, sumasakit siya, tapos hindi na ako makatulog ulit nun hanggang mag-umaga, kasi yung ko, yung dito ko parang ingay, parang limited lang yung paglingon ko ng ganyan. Hindi ko siya pwedeng malingon talaga ng 100%. Di katulad sa kabila na pero masakit pa rin naman siya kapag lumingon ako sa kabila mga langga. Kaya sobrang hirap talaga na sitwasyon kapag katawan na yung involved. Kaya hay nako mga langga, kung kailan ako nagka-calorie deficit, kung kailan ako I don't know kung tatalab ba sa akin. Pero para sa akin naman mga langga, may talaga, merong hangkay akong mata kasi naglalagay kasi ako nito mga langga before rin. Nilalagay ko dito sa ulo ko dito para medyo mawala yung sakit ba kapag maanghang, tapos puwasok sa mata ko. So yun nga, nararamdaman ko naman na medyo gumagaan yung pakiramdam ko, and yung mga shorts ko mga langga na hindi ko talaga masuot noon kasi nga kanang piot or masikip sa akin yung nasusuot ko ng mga langga. Kaya nasabi ko na meron talagang kaibahan or meron talagang improvement doon sa pagka-calorie deficit ko. Minsan mga langga, lalo na nung bagyo, minsan nag-cheat ako kasi nga wala tayong mabili ng mga gulay ba, na mga ibang kaya minsan kumakain din ako ng kanin, pero yung kinakain ko yung mais, yung corn na kanin mga langga. Kaya yun, kaya sa mga nagtatanong mga langga kung bakit wala tayong upload, so yun nga, yun yung dahilan, meron tayong pinagdadaanan sa ngayon. Kaya sana mga langga, huwag nyo muna ako i-bash ha. Siguro sasabihin nyo na naman na dahil yan sa taba mo, dahil yan sa laki mo. So kaya nga nagsisikap tayo no, na hindi man natin maibalik yung yung katawan natin dati, pero at least no, mag-amping ba, o iingatan natin yung mga kinakain natin mga langga, kasi mahirap talaga magkasakit. So wala naman ako ibang dinaramdam, ito lang talaga mga langga, ito lang talaga yung yung torticollis ko. Kaya magpapacheck up siguro kami ngayon. Si insect po sa ngayon ay meron pa po siyang hinahati doon sa bukid. So para din po meron kaming pandagdag sa aming pampacheck up. Kaya supposed to be sana kagabi inisip namin na musayo or agahan namin yung papunta sa
doon kasi malayo kasing ospital dito mga langga. Nasa ano pa, nasa ano ba yun? Dapit sa paralan ni Ondelo Silab noon. So malayo pa talaga, nasa sugod pa. So kaya agahan sana namin, kaso lang nasasayangan din siya doon sa ihahatid niya na ba na bagay doon sa bukid, doon sa Bungyas, para daw may pamdagdag kami sa aming pampa-check up, no? Kasi hindi namin alam kung magkano yung ano, yung kanang magagastos namin. So yun mga langga. So sana wag nyo muna ako i-bash. Sa mga nag-hate sa akin dyan, wag nyo muna ako i-bash. Tulungan nyo lang po ako magdasal para po mawala na tong sakit na nararamdaman ko. So sobrang sakit talaga. Sa ngayon nga po mga langga, ngayon na nag-vlog ako, na nag-uusap tayo, sumasakit na naman siya. Kasi dito yung sumasakit, dito talaga yung aking neck. Grabe talaga yung neck ko. Sakit talaga siya. Tapos ano, ayoko din magsalita ng matagal kasi sumasakit din yung ano ko, dito ko. I don't know bakit talaga. So sana ipagdasal nyo lang ako, maging okay din ang lahat, at ano, mawala na tong sakit na nararamdaman ko mga langga. So I'm trying to be strong. Hindi ko masyadong pinapakita ka insik na masakit, kasi naawa din ako sa kanya mga langga. Kasi every time na nasasaktan ako, maratol siya, parang ano siya ba, kung hindi niya alam anong gagawin niya. Kaya naawa din ako. And yun. Kaya sana talaga gagaling na tayo, no? Mahirap tayo bahalag wala tayong kwarta, bahalag wala tayong pera. Walang maraming pera, mas importante wala tayong dinaramdam mga langga. Kasi ganito, nahihirapan ako magsalita minsan. Tapos pag sumasakit dito, nahihirapan din akong malunok kasi masakit minsan ilunok kahit laway lang. Kaya yun, kailangan na talaga siya ipa-check. I don't know kung ano yung sitwasyon. Siguro nga ito talaga yun. Ito kasi ito yung nararamdaman ko noon. So, ipa-check natin ulit kung ito ba yung nalabas na resulta. So, hanggang dito lang muna mga langga. Maraming salamat ulit sa panonood. Pasensya na at talaga namang napaka-boring ng topic natin ngayon. Kaya, sa mga nagtatanong dyan, ang musta sa amin, ito yung sitwasyon. Si Papa naman po ay okay. Si Insik naman po ay okay. Si Ondelo, si Love, si Livy, okay naman po. Silang lahat. Maliban lang po dito sa nararamdaman ko. So, hindi naman ako masakiting tao. Hindi naman ako mabilis magkasakit. Ang ano lang talaga ay paminsan-minsan yung katawan natin ay ano ba, kanang maningil bitaw or naniningil. Lalo na sa panahon, noong unang panahon talaga mga langga ay grabe yung trabaho ko. Kasi sobrang bigat talaga ng trabaho ko. So, ilang trabaho na yung nilagpasan ko, mga mabibigat na trabaho. Hanggang sa naging security guard ako at medyo ano na ako sa trabaho ng mga mabibigat. Pero yun nga, dahil hindi tayo nag-iingat noon, naniningil yung katawan natin ngayon. Kaya, yun hanggang dyan lang muna mga laga kasi sumasakit na yung lalamunan ko. So, maraming salamat ulit and God bless. And see you in the next video mga langga. Sana makagawa pa tayo ng maraming videos, no? Para makasahod tayo, hindi pa maabot yung Pasko, at para din makatulong dito sa amin mga langga. So, thank you so much ulit and God bless you all. Salamat.